kapag tayong lahat ay magkakaisa. The power of unity. Tayong mga Kristiyano, kapag bigyan mong pansin yung mga negatibo, yung mga hadlang, yung mga pagsubok, ganyan, maminamahal, matalo ka talaga. Huwag mong bigyan ng pansin. Bigyan mo ng pansin, hallelujah, ang magagawa, hallelujah, ng ating dakilang Diyos, praise the Lord. Nanalo, mga minamahal, ang mga suso sa paligsahan na yan. Nakuyapan, matod pa sa istorya, nakuyapan ang rabbit, way kaya. Ngunit, nagkakaisa. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah! Ang bawat Kristiyano, magkakaisa, mga minamahal. Sabi nila, magkasinabot manggani ng mga palahubog. Amen. Kita pagka nga mahubog ramanta sa Espiritu Santo. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah! Mahubog ramanta, hallelujah, praise God, sa banal na presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Pag-antos ba? Paglutos ba? Kahubo ba? Kawaladon ba? Hallelujah! Katalagman ba? Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Ayaw, tuguti, diha sa atong tagsa-tagsa kamakinabuhi. Who shall separate us from the love of Christ? Huwag natin pansinin para makaplano tayo. Magawa natin ang tinatawag spiritual unity para tayong lahat, hallelujah, magtagumpay. Praise God, hallelujah. Praise God, sa December 17, ang ating hallelujah, Thanksgiving Day sa CDO, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ibigay po natin ang pagkakataon, praise the Lord, sa ating beloved ordained preacher, hallelujah. Andy Benyas, mga minamahal, praise the Lord. Who shall separate us from the love of Christ? Ang ating mahal na Panginoon, ang unang umibig sa bawat isa sa atin. Hindi po tayo. Gagawin lang natin ang mga bagay na para sa atin. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Sapagkat nalulugod ang dakilang Diyos kapag tayong lahat mananatili sa tinatawag pagkakaisa. Praise the Lord. God be short and beloved Church Emilia. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kahit mainit ang likod natin, nagkaisa pa rin tayo. Yan ang Kristiyano. Amen. Nagkaisa ganing suso, kita pa. Sabi ni Brother Lolong, nagkasinabot ganing hubog. Sabino kita na hubog kita sa presensya. Samot kita na magkaisa. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, sa ating panahon ngayon, dapat tayo magkaisa na. Amen ba? The power of unity. In the early church, sa unang panahon ba, in the early church, wala pang gawa mga chapel noon sa unang panahon. Walang chapel, walang mga anniversary, walang binabayaran na ilaw, kuryente, wala, lahat ginagastusan. Sa mga bahay-bahay lang ng kapatiran, yung mga early Christian nagsasambat, nagpupuri. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nakita nila, sila po'y permanenteng nagkaisa. Amen? Amen? Ibang klaseng pagkakaisa na noon panahon pa. Kaya ang Biblia, nakasulat na sa Biblia. Kung ano nakasulat sa Biblia, ito po'y salamin ng buhay natin in our time, from the early church or from the Old Testament, ito po'y nangyari. Sa unang panahon, grabing pagkaisa ng early church.
Kahit lahat na bahay nila, lupa, pinagbibinta, lahat binigay sa apostoles, wala silang kinuha kahit 5. Terrible nga pagkakaisa. Amen? Sa atin ngayon, kahit sinupiri lang kinikuha natin. Noon, wala talas lang kinukuha kahit 5. Masabihin nyo, nakasulat ba sa Biblia yan? Nakasulat. Basahin natin. Kung anong klaseng pagkakaisa nila. In Acts chapter 4, verse 31 up to 37, kindly pakibasa sa Bisaya, diretsuin mo na kay mga Bisaya manta. Praise God. Naka-live magunta sa YouTube. Kaya marami nanonood sa buong daigdig. So, nag-request sila nga kung pwede mag-Tagalog para makaunawa din sila. Amen? So, nakita nila. Naka-live tayo sa YouTube. Kaya ang Cagayan de Oro sa Facebook, 2 kasing page natin Si The Webcast at saka YouTube. Yan ginagawa natin. So, makibasa. Praise God. Diri sa mga buhat 4, versikulo 32 ngadto sa 31. Umpisan mo sa 31. Amen diri. Sa 31. Og sa nakaampo na sila, nauyog ang dapit diin na nagkatigom sila. Nauyog. Og silang tanan napuno sa Espiritu Santo, og na nagpanulti sa pulong sa Dios sa walay kahadlo. Amen. 32. Nung napuno na silang balang Espiritu, nalasing sila ng braso, nagsalita ng matapang. In boldness. They speak the word with boldness. 32. 32. Ingon diri. Og sa katilingban sa nanagpanoo, usara ang kasing-kasing og usara ang balatian. Katilingban. Ibig sabihin, tanan tayo diri karon. Ang tawag sa atin na group, katilingban. One group, isang multitude, sama-sama at katilingban. Na lahat sila ay mituo, ay nagkaroon sila ng basa. Usa ka kasing-kasing. Isa ka kasing-kasing Og o usa ka balatian. isa ka Balatian. balatian. O pagbati ba? Aw. Pagbati. Daro nga Bisaya mo dong kay Balatian makulo at man kuyawan man ta. Balatian. Isa ka puso sa English, and all that believe we're one heart and one soul. Ang lahat na naniwala dito na sa gitna ng kaligitnaan in the group na multitude, sila po'y they believe in one heart. Isang puso, isang kaluluwa. Sa kanya, balatian. Yung nabati pala, their feeling, their soul. Amen ba? Ben. Diretso. Og wala kanilay na nag-ingon, nga irang kaugalingon ang mga butang na iyang giguptan. Lahat nag-ingon sila nga wala sila nag-angkon nga sila may kaugalingon butang. Wala sila nagkanya-kanya. Dili sila taga-Budyol. Amen. Amen. Sila taga-Bohol dire. Bayo ka mo taga-Bohol. Ay, way taga-Bohol? Mayo. Taga-Agusan. Kano sinabi ko nga Budyol, Bohol, alam mo naman yung taga-Bohol. Istorya lang na. Maidya-idyahon, maidyo-idyohon. Kining sa unang pan in the early church, sabi dito sa gibasa na, neither said any of them that ought to the things which he possessed as his own. Lahat ng mga ari-arian nila, wala silang sabi nga akin ito. Akin to, wala pakialam kayo akin to, ako magbuot nito. Wala. Anong ginawa nila? Sige. Hinunoa, ilang gipanag-usahan sa pag-ambit ang tanang butang, ingon nga katagayunan sa tanan. Amen! Yun ang totoong paghiusa. Nagkasinabot sila nga ang lahat ng bagay pagkaisahan nila at para sa pangailangan ng lahat. Wala nang kanya-kanya. San may mga Kristiyano nga, akin dito. Bakit ako magbigay? Di ba? Bakit ako magbigay? Bakit ako maghatag? Marami ng pirang church. Sa early church, yan ang batasan, ugali ng mga unang Kristiyano. Dahil una, nanalangin muna sila
nung nalalangin sila, bumabang banal ng Espiritu at lahat sila napunuan ng banal ng Espiritu. Kaya lahat ng buksan isipan nila nawala ang ilang pagka-materialistic. Dahil sa kapangyarihan nakita nila, the Holy Spirit move in their heart. At all that believe, lahat na naniniwala, nagkaisang puso nila at kaluluwa. At ang lahat na nasa kanila, wala nang sabi nga, akin to, sa'yo to, wala. Lahat pinagkaisahan nila upang mabuo lahat sama-sama gamitin nila para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Kaya di natanong takon, may taga-Bohol, wala naman pala, salamat. Taga-Surigao Tanat, taga-Agusan, salamat. Ibig sabihin, hindi kayo mga makasarili. Alam yung makasarili? Kaya may mga Kristiyano na dito na makasarili. Ano makasarili? Bang iijayahon ba? Pero halos dire lahat nagkaisa. Sa puso at sa kaluluwa. Kaya kung hindi na mamaramot pa kayo, nagkanya-kanya kayo, napakalayo ng lugar, wala kayo dito sa bayugan. Diyan isipin nyo, mga bakit pupunta ko sa Bayon, napakalayo ng Tandag, napakalayo ng Bislik, napakalayo ng Jubar, wala kaming pira, wala kaming gastos, magkano ng amping opering doon, igastos pa namin puntang Bayugan, pagdating namin doon, wala naman si UP binibigay. May binibigay ba kami sa inyo? Wala. Sagot. Ha? May binibigay ba kami sa inyo pag uli o wala? Ha? Ha? Mayroon pala. Hindi pala ako taga-Bohol. Hindi pala ako maidya-idyahon. Sabihin, ang amo, sa inyo pa. Yan ang pagkakaisa. We have to share it lahat para sa lahat. Sabi sila na malayo man ang Cagayan, kaya nyo abutin kung tayo lahat ay nagkakaisa. Di walang akup-akupan, lahat para sa ating mahal na Panginoon. The purpose there, ma-receive natin ang kapangyarihan Holy Spirit during the time sa ating spiritual revival sa CDO, hindi mabayaran ng salapi yung Espiritu Santo na ipupo sa Diyos sa ating puso. Because we cannot both. Hindi natin pwede mabili ang banal na Espiritu. This is Simon nga sorcerer, panahon ni Pedro, nagbabautismo, nakita niya kapangyarihan ng Diyos by the hands of the apostles. Sabi niya, magbabautismo ako. Nagbabautismo nung naglihan si Apostol Pedro sa mga kapatiran, napunuan sila lahat ng balang espiritu, nangatumba, nagspingitang, sabi ni Simon ng Bunaryo, uy, Pedro, babayaran ko ng pira kahit magkano, bibilihin ko yung kapangyarihan. Bigyan mo ako niyan, nga pagpatong sa kamay ang mga tao, makareceive Holy Spirit. Anong sabi ni Pedro? Hoy, ikaw nga tao, puno sa kapaitan, puno sa kalimunyuhan. Magsisi ka. Bakit? Ang regalo ng Diyos, gasa, galing sa lang hindi pwede bilhin ng pira. The Holy Spirit cannot bought by money. That is the gift from God. Pag nakita ng Diyos ng kaisang puso natin, we believe in one heart and soul, maramdam ay padama ng Diyos sa atin ang kanyang balang espiritu. Pag ang tao may balang espiritu na puno, kaya hindi na ka maramot, hindi ka hakog, hindi ka kawatan, open ang puso mo. Open ka lahat sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Katulad ng mga Kristiyano in the early church. Ang lahat pinagkaisahan nila. And nung nagkaisa sila, anong nangyari? 33. Praise God. Sa 33. O uban sa dakong gahom. Uban sa dakong gahom. Ang mga apostoles na nagpamatuod sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus. O dako ang grasya diha kanilang tanan. Amen! Nung nagkaisa ang ilang mga puso, nakita ng Diyos. Kaya dakong gahom, the great power, binigay sa mga apostoles, nga sila nagsaksi sa pagbanhaw muli ng ating Panginoon. And then, the great
Grace. Grace was upon them all. Ang dakong grasya sa panalangin gihatag sa Dios kanilang tanan. Amen. Kita mo, the power of unity. Pag hindi tayo may jahon dire, nagkaisa tayo sa gawain ng Diyos. Terrible. Malaking grasya. Malaking grasya ibigay ng Diyos sa ating lahat. And the great grace, amen, was upon them all. At 34, dahil sa laking grasya binigay na walang isang nakulangan. Basa. Sa 34. Og wala kanilay nakabsan. Wala sa ila nakabsan. Ngano? Dakong grasya ang gibubo sa Dios. Silang kinabuhi. Sobra-sobra nga panalangin. Dako, great graces was upon them all. At walang isa sa kanila na kulangan. Walang naghirap. Walang nakulangan. Kay ang tanan kanila nga may kayutaan. Ang tanan kanila may kayutaan. O mga balay. O mga balay. Na nagmaligya man ni ini. Nagbaligya ni ini. O ang halin ilang gihatod. Ang halin kanilang gihatod. Asa gihatod ang halin ng ilang mga balay at yuta? 35. O gibutang sa tiilan sa mga apostoles. Gibutang nila sa tiilan sa mga apostoles. Wala silang kinuha kahit 5. Binigay sa mga manggagawa ang halin. The money that they were sold, the prices of their house and their land will bring them all into the apostles' pit. Dinala nila. Diretso. Og ang mga pag-apod-apod ni ini. Og ang pag-apod-apod. Gihimo ngadto sa matag usa sumala sa kinahanglanon ni bisan kinsa. Palakpakan natin Diyos. That is the purpose. Binigay lahat sa paanan ng apostoles. Kaya they have the authority. Kaya mga apostoles, pastor, preachers, apostles, ordained preachers, mga preachers. So dalhin mo doon, dito mo ibigay. Para ano? The distribution, ang pag-apod-apod. Maapod-apuran ang bawat pangailangan ng iglesia. Kung wala kayo nagkaisa ngayon, wala kayo dito. Wala kayong paklans. Wala kayo makain. Wala kami dito. Wala rin kayo. Walang nagawang anibersaryo na 24 anyos. The distribution was made. Amen? According that he had need sa magitan ng ilang mga pangailangan. So, pagpauli nyo mamaya, yon, may pangailangan man kamo kay walang gawain sa inyo. So, ang church kami magbigay sa inyo ng inyong pangailangan. So, hindi naman namin bigyan kaulat. Magbigay kami ng panggasolina nyo, pang-blessing nyo ginagmay, lahat maapod-apuran, madistributan ang bawat pangailangan. Ang pangutana, may mabilin ba? Muli kami, ang among dala, papel, listahan, abono pa kami. Frankly speaking. Kaya ang atong paghiusa, hindi para sa pira, hindi para sa kwarta. Ang ating pinag-usaan dito, upang madama natin ang presensya ng Diyos. Spiritual revival ito. Spiritual unity ito. Hindi dahil just because of money. Kaya sa iyo yung iba, maingon sa si Baraldi, kusog na mangwarta. Sige, pangwarta ko. Pirmi kami abono.
I tell you frankly, last week, galing kami ng Zamboanga del Norte. Yung Zamboanga del Norte, first time ko pa nakapunta dyan, yung lugar na yan nga ginatawag na, ay, mawala mo ko sa kamera, Baligyan. Ang tawag yan, Baligyan, Zamboanga del Norte. So, bay lang namin, biyahe kami, 3 sasakyan kami. From Cagayan de Oro City, umalis kami alas 8 sa umaga, kay kumpiyansa kami, akala namin malapit. Biyahe kami. Cagayan, Iligan, Kapatagan, Lanao, Aurora, Mulabe. Pag Mulabe, ano pa itong mga last town ko noon ng Zamboanga del Sur. Liritso pa rin kami, abot kami ng Siayan na bayan. Yan na palang boundary ng Zamboanga del Norte. Diretso pa rin kami. Ang labas namin, Sindangan. Bayan ng Sindangan, Zamboanga del Norte. Hindi pa kami nakarating. Diretso pa kami. Diretso ulit kami. Dating kami ng Liloy, Zamboanga. Pag-awin na ito, pag-ano naman daw. Nung diretso pa kami, ikot-ikot. Labangon. Hindi ko alam. Diretso pa rin. Gutulak. Sabi ko, saan yung Baligyan? Sir, napakalayo pa, sir. Akyat pa kayo nagbundok. Mataas na ba, sir? Ilang oras? Naku, malayo pa, sir. Biyahe kami. Habang gabiyahe kami, parang kinakabahan ako. Kinakabahan ako na parang nagki-question. Parang gusto ko mag-question. Bilang tao ba? Parang gusto ko Panginoon, ano ba naman to? Napakalayo. Ang akyatin, mas matindi pa sa diwalwal. Siminto, pagdating rough road na, pababa. Maputik, rough road, babasa. Yung takbo namin na sasakyan, 20 lang. 20 kilometers per hour. Napakalayo pa. Alam mo, mga minamahal, hindi pa nga kami nakarating ng Baligyan eh. Liloy lang kami dumating. Alas 8 na umaga galing kami sa CDO. Dumating kami sa Liloy, Zamboanga del Norte, alas 6 na sa hapon. Kung matuloy pa kami ng Baligyan, mutakbo pa kami ng 3 hours to 5 hours. Ay gabi na. Yung kapatiran si Barlari Bures, Labi-Lopi, kaya-kaya, mga 2 hours, 3 hours, alas 8 dito na kami. Sabi ko, Brad, wag mo naman kami pa-suicide. Hindi namin kabisado yung daan kung saan kami susuhot. Mag-sleeping muna kami dito. Sige, Labi-Lopi. Nag-alis na kami. Labi, may daanan kami spillway umulan, putik, may crack ang daan. Yung driver, always keep right. Huwag mag-leave, mahulog kayo. Kung ganun ba? Ito na. Kinakabahan ako. Nakarating na kami ng mataas. May kapatiran pala nga Imelda, Sibugay Province. Imelda naman, Sibugay Province. Sa Kailp, basta punong-puno. Ay, tuwang-tuwa sila. Alas sa buntag na. Ay, Kuya Labi-Lopi, salamat. Pwede ba mailipat yung mga pasahero dyan? Bakit? Na-overheat kami. Ha? Na-overheat? Anong klase pag-overheat? Wala man sinabi kung anong klase pag-overheat. Basta na-overheat lang daw. Nag-usok. Di pinalipat namin sa Grandia na isa, yung 4. Pwede na to. Nauna kami. Nauna kami, grabe palang daan. Kinagabahan ako dahil sabi ko, nagkaroon ako, na-bother ako sa kapatiran nga galing sa ipi. Base, ma-overheat, matirik, mahulog sa bangid, maatras sa sakyan, grabe. Bangid, hindi basta-basta. Parang kinakabahan ako. O sabi ko, Lord, himala mo na lang makarating sila ng Baligyan. Nag-travel pa kami ng malayo. Ang Panginoon napakabait. Karating lang namin mga 30 minutes, maya-maya, dumating na sila. Tuwang-tuwa, nagluksuhan sila. Yung kalungkutan ko, yung nervyoso ka ba, nung nakita ko kapatiran, nagkatuwaan, tuwang-tuwa sa nakita kami, nag-iyakan, nawala yung kalungkutan ko, nawala yung kaba ko, nawala yung ano ko. Parang naisip ko na dyan ang kami sa kabila nang galing.
Hindi ko inisip nga, 11 hours, 12 hours na pala kami nagbiyahe. Chapel, maganda, pinagpala na. Daming dumalo, kapatiran. Kaya sabi ko, Lord, napakabait. Nakarating sila. Nung nakarating, tinanong ko, hindi na na-overheat, Brad? Hindi na po. Sabi ko, ano bang na-overheat? Makina o yung brake niya? Brake lang naman. Ginoo. Grabe ng nervyos ko, brake lang palang na-overheat. Nung ayos lang prino, nakarating. Pag uwi namin, tuwang-tuwa, Blapi, umauna na kayo, Bladopi, okay na kami. Nangamba, sige, wala na, okay lang kami. Nauna kami. Nakarating kami ng Sindangan, 8:00 naman ng gabi. Hindi na makaya, sleeping kami. Sila, hindi ko alam kung ano oras nakarating. Uwi pa sila ng Imilda, Sibugay Province. Sabi ko, kung pag-usapan natin yung pag-ibig sa kaluluwa, kaya hindi kaya masukat yung puso ng tao. Because we cannot fathom. Hindi natin kaya tungkarin ang kalalim, kalapad, kataas ng pag-ibig ng Diyos sa tao. We speak of love. Sabi nga sa awit, how high, how deep, and wide is thy love, Lord. Gaano kataas, gaano kalalim, gaano kalapad. We cannot measure, we cannot deep, we cannot reach. It's beyond measure. It's beyond human comprehension. Hindi natin makaya. Tao lang tayo. Pero kung genuine, yung puso mo, puno sa pagkakaisa, kaluluwa mo, hindi mo iniisip yung hirap. Hindi mo iniisip yung bira. Hindi mo iniisip anong mangyari. Madisgrasya ka, sama yung pamilya. Kasi hindi naman tayo natakot mamatay. Basta gawin natin ang kalooban ng Diyos. Sabi nga ni Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain, for indeed it is victory. Basta ipakita mo ang pagkakaisa, mayroong kapangyarihan. At may malaking grasya ibibigay ng Diyos sa atin. Hindi po basta-basta itong ginagawa natin. Langit ito eh. Langit. Sabi ni Pablo, hamakin mo ang lahat ng bagay. Wala makapag-precipitate sa iyo eh. Kamatayan, kahirapan, kagutuman, kahubuan, disgrasya sa dagat, peril in the sea, peril in the mountain, lahat. Disgrasya sa mga tao, against power, against principles of power, and wickedness, darkness of this earth, lahat na eh. Lahat na. Nakatalagman, mapaikutan ka. Pero sabi ni Pablo, all of this, walang makapagpahiwalay sa akin sa pag-ibig ko sa ating mahal na Panginoon. Kung may genuine ka mga pag-ibig sa Diyos, wala. All of this, sabi ni Pablo, lahat ng ito na minensyon sa Biblia, walang isa. Kahit lahat, makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig natin kay Kristo. Kaya yung ilagay natin sa puso natin mga kapatid. Isa lang naman yung target natin eh. Ng pagbalik ng Diyos. Marinig natin yung trumpeta. Papalangit tayo. Ang lahat na kahirapan natin, mga pagtitiis, mga pag-antos, mawala yan. Isang kisap mata lang, oh. Isang kisap mata lang. In the moment, in the twinkling of an eye. Lahat tayo lilipad papuntang langit. Kayamanan, pira, sasakyan, lupa, lahat na sa'yo, mabaliwala, useless. Kaya sabi ng mga in the Old Testament, in the early church, lahat ng may ari-arian, lupa, bahay, pinagbibili. At ang lahat na bihalin,
binigay lahat sa gawain ng Diyos. Wala sila kumuha kahit 5. Dahil sapat na sa kanila, nakita nila at naramdaman ang presensya at kapangyarihan ng Diyos. Tayo, saksi tayo. Tayo, sarili, saksi tayo sa ating sarili. Buhay tayo na patotoo. Since we met the Lord, until now, 24 years past ang bayugan. Si Bangaw Station, ilang taon na rin, we are the witnesses of this power of God. Pinagaling tayo, binago tayo, pinutuksinan tayo, gilutas problema natin, kagusutan, kaguluhan, binigyan tayo ng katahimikan, hindi natin kaya bayaran ng Diyos. Magpatuloy lang tayo, mga kapatid. Magkaisa lang tayo sa gawain ito. Sabi ng Diyos, malaking grasya ibigay ng Diyos sa ating lahat. Awitan natin, Diyos.